Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari nga sa New Zealand. Kilala nga ang New Zealand dahil doon nag-shooting ang mga sikat na pelikula katulad ng The Hobbit at Harry Potter. Tinatayang nasa mahigit 80,000 ang mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa New Zealand. Sa New Zealand, isang Pilipina ang inatake sa bus stop ng isang hindi nakikilalang lalaki habang siya ay papauwi. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Blessy Gutingco, 56 years old. Si Blessy ang panganay sa 6 na magkakapatid. Ang asawa ni Blessy ay si Antonio Gutingco, isang Pilipino at sila nga ay nagsasama na ng 30 years. Nagkakilala sina Blessy at Antonio nung mga bata pa sila. Dahil silang dalawa ay nag-aral sa iisang paaralan sa Cebu City sa Pilipinas. February 21, 1979, nagsimula nga ang kanilang relasyon. Taong 1980, nagkaroon ng trabaho si Antonio sa ibang probinsya at dahil nga dito, naging long-distance relationship ang kanilang relasyon ni Blessy. Pero taong 1984, nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. Nagkaroon sina Blessy at Antonio ng 3 mga anak. Taong 2004, nag-migrate ang buong pamilya ni Blessy at Antonio sa New Zealand. Gustong-gusto ni Blessy na nanirahan sila sa New Zealand. Nagagawa niya ang mga hilig niya tulad ng pamamasyal, pag-e-explore at paglalakad sa mga tahimik na lugar. Sa New Zealand, nagkaroon din si Blessy ng trabahong gustong-gusto niya at nagkaroon nga ng mga mababait na kaibigan. Maging ang 3 anak nga ni Blessy ay naging masaya sa kanilang paninirahan sa New Zealand. May 20, 2014, nag-celebrate si Blessy at ang kanyang mga anak ng kanyang birthday. Sila ay nananghalian sa isang pub at naghapunan naman sa isang restaurant. Ang asawa ni Blessy na si Antonio ay hindi nakasama sa kanila dahil siya ay nasa ibang bansa para sa kanyang trabaho at nakatakdang bumalik ng June 15. Masayang-masaya at kontento ang pamilya Gutingco sa kanilang buhay sa New Zealand. Maayos ang lahat para sa kanila. Pero bigla na lang nagbago ang lahat. Dahil nga 4 na araw matapos nilang i-celebrate ang birthday ni Blessy, ay hindi na ito nakauwi pa. Ang pangyayari, May 24, 2014. Bandang alas 7 ng gabi ay umalis na si Blessy sa opisina ng kanyang trabaho. Nagtatrabaho siya sa Tower Insurance at dapat nga ay uuwi na siya ng bandang alas 5 ng hapon. Pero ng araw na iyon ay pumayag si Blessy para mag-overtime. At nang lumabas na nga ng opisina si Blessy ay sumakay siya sa isang bus para makauwi. Pero makalipas ang ilang sandali, bumaba na si Blessy sa isang bus stop at nagdesisyon nga na maglakad na lamang dahil 5 bahay na lang ay kanila naman ng bahay. Ngunit habang naglalakad si Blessy, isang sasakyan ang bumangga sa kanya. Ang driver ng bumanggang BMW na sasakyan ay kinilalang si Tony Robertson, 27 years old. Pagkatapos ay sinakay ni Tony sa kanyang kotse si Blessy. Bandang alas 8 ng gabi, nakauwi na nga si Tony sa kanyang bahay, dala ang walang malay na si Blessy. Sa kwarto ni Tony, pinagsamantala niya ang pinay at pagkatapos ay pinatay nga ito gamit ang isang patalim. Lingid naman sa kaalaman ng pamilya ni Blessy, may nangyari na pala sa kanyang masama. Nasa trabaho ang lahat ng anak ni Blessy ng gabing iyon at ang unang ngang nakauwi sa kanilang bahay ay si Bea. Bandang alas 3 ng madaling araw, nagtaka si Bea na wala pa ang kanyang nanay sa kanilang bahay na dapat ay nakauwi na ito.
Tinawagan ni Bea ang kanyang dalawang kapatid na lalaki at tinanong kung alam nila kung nasaan ang kanilang nanay. Pero wala sa kanila ang may alam kung nasaan na si Blessy. Dahil nga dito, sinimulan hanapin ni Bea si Blessy gamit ang Find My iPhone app. At bandang 6:00 nga ng umaga, gamit ang Find My iPhone app, natagpuan ni Bea ang telepono ni Blessy sa gilid ng damuhan sa isang kalye na 100 metro lang ang layo mula sa kanilang bahay. Maya-maya pa, nakita din ni Bea ang sapatos ng kanyang ina at ang kanyang Tupperware na araw-araw niyang gamit bilang baunan. Kaya naman, agad tumawag si Bea ng mga pulis para humingi ng tulong sa pagkawala ng kanyang nanay. Nang dumating ang mga pulis, inakala nilang hit and run lang ang nangyari kay Blessy dahil nga sa kalat-kalat nitong gamit sa kalye. Pero nagbago ito nang makausap nila ang isang witness na babae. Ayon sa kanya, may narinig siyang ingay mula sa isang kotse kasabay ng isang sigaw mula naman sa isang babae. Chinek naman ng mga pulis ang CCTV at dun nga nakita nila na isang BMW ang kasabay ng bus na sinakyan ni Blessy. Nalaman ng mga pulis na ang BMW ay pag-aari nga ni Tony. Dahil dito, sinimulang questionin ng mga pulis ang bagong layang si Tony. Ayon kay Tony, hindi niya kilala si Blessy at wala siyang kinalaman sa pagkawala nito. Pero sino nga ba si Tony? Si Tony ay ipinanganak noong February 28, 1987. Maagang iniwan si Tony ng kanyang tatay kaya nga apelyido lang ng kanyang nanay ang dala-dala niya. Masunurin, mapagmalasakit at magalang na bata si Tony. Pero nang pumasok siya ng high school, napariwara si Tony at napasama sa mga maling tao. Nang si Tony ay tumungtong na ng 16 hanggang 18 years old, siya ay nagkaroon ng mga kaso katulad ng assault, robbery, possession of an offensive weapon, threatening to kill, burglary o pagnanakaw at marami pang iba. Sinasabi pa nga na ng mga panahon niyon ay nakabuntis na din si Tony. Noong December 2005, naakusahan si Tony ng isang malubhang krimen kung saan sinamantala niya ang isang minor de edad na babae at siya ay napatunayang guilty. Nagkunwari si Tony sa kanyang naging biktima na kausap niya ang nanay nito at siya ay isang kaibigan umano. Pagkatapos ay dinala ni Tony ang babae sa isang water car park at pinagsamantalahan. Dahil nga sa kasong ito, si Tony ay nakulong ng 7 taon at 6 na buwan dahil sa pagtukot at panghahalay. Nadagdagan pa ito ng 6 na buwan dahil sa pananakit niya sa isang jail guard. Kalalaya lang ni Tony ng December 2013 at minomonitor ang kanyang mga galaw na mga pulis gamit ang 24-hour GPS tracking na nakakabit sa kanyang mga paa. May curfew din si Tony. Mula 8:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ay bawal siyang lumabas ng kanyang bahay. Dahil nga sa tracking device, nalaman ng mga pulis kung nasaan si Tony ng oras nang nawala si Blessy. Natuklasan nila na si Tony ay nasa parehong lugar kung nasaan si Blessy. Napag-alaman na ng May 14, 2014 ay nagpunta si Tony sa isang sementeryo at bumalik doon kinabukasan. Kaya naman nagsimula ang investigasyon ng mga pulis sa lugar. May 16, 2014, sa tulong nga ng mga sniffing dogs, nahanap ang labi ni Blessy sa nasabing sementeryo. Dahil dito, agad na inaresto si Tony at kinasuhan ng murder. Sa autopsy naman sa labi ni Blessy, nalaman nga na siya ay pinagsamantalahan muna bago pinatay. Halos mawasak naman ang buong pamilya Gotingco dahil sa pagkawala ng ina ng tahanan na si Blessy. Ayon nga kay Antonio,
Tuwing pipikit siya ay naaalala niya ang walang kalaban-laban niyang asawa at ang kinahantungan nito sa kamay ni Tony. Para kay Tonyo, lahat ay ibibigay niya para maibalik lang ang napakabait niyang asawa. Ayon pa kay Antonio, lagi kong sinasabi sa kanya na kung may unang mamamatay sa aming dalawa ay gusto ko ako. Hindi ko kasi kayang mabuhay nang wala si Blessy sa tabi ko. Ayon naman sa nanay ni Tony na si Maria, hindi magagawa iyon ng kanyang anak at nagbago na nga ito mula nang makalaya. Matapos ngang makalaya ni Tony, bumalik si Maria ng New Zealand para ayusin ang buhay ng kanyang anak. Si Maria ang nagbigay nga ng bahay na tinutuluyan ni Tony. Binili din ng isang kotse ni Maria si Tony bago pa mabili ni Tony ang BMW na kotseng ginamit niya sa krimen. At ng March 2014, iniwan na ngang mag-isa ni Maria ang kanyang anak dahil nakikita niyang nakakapag-adjust na ito. Si Maria ay naniniwala na hindi totoo ang mga paratang sa kanyang anak at naniniwala din siyang aksidente ang nangyari. Bago nga ang krimen, binisita ni Tony ang kanyang tatay para batiin ito ng happy birthday. Ayon nga sa tatay ni Tony, mukhang normal naman si Tony na nagpunta sa kanya. Sinabi din niya na hindi siya masaya sa ginawa ng kanyang anak na hindi naman lumaki sa kanyang piling. Matapos nga magpunta sa kanyang tatay, pumunta naman si Tony sa half-sister niyang si Ruth. Ayon naman sa testimonya ni Ruth, nilaro pa nga ni Tony ang kanyang mga pamangkin at nilinis ang kanilang bakuran. Inoffer pala ni Tony ang BMW na sasakyan niya kay Ruth para gamitin. Pero tumanggi si Ruth dahil nakahiram na siya ng kotse sa kanyang kaibigan. Sa statement nga ni Ruth, sana daw pala ay hiniram na lang niya ang kotse ng kanyang kapatid at baka nga hindi pa napatay ni Tony si Blessy. Tulad ni Maria, naniniwala din si Ruth na aksidente ang nangyari. Dagdag pa niya, lahat nga ay ibinigay na kay Tony pero hindi niya alam kung bakit lumaki ng ganon ang kanyang kapatid. Sa huli, nagbigay nga ng pakikiramay si Ruth sa pamilya ni Blessy. Ayon naman sa isang psychologist report, si Tony ay itinuturing na ongoing threat to society. Sinabi din dito na pwede talagang ulitin ni Tony ang mga ginawa niya noon dahil wala siyang kontrol sa kanyang galit. June 2014, nagsimula ang trial ni Tony sa kanyang mga kaso. Nag-plead si Tony ng not guilty sa mga kaso laban sa kanya. Ayon nga sa kampo ni Tony, hindi niya sinasadya ang nangyari at wala sa plano na patayin si Blessy. Dagdag pa nila, aksidenteng nasagasaan ni Tony si Blessy, nagpanik si Tony sa nagawa niya kaya sinugatan daw niya si Blessy para pagmukaing random attack ang nangyari kay Blessy. Sinabi din ni Tony na kaya niya dinala muna pansamantala sa bahay niya ang labi ni Blessy ay dahil nga siya ay may curfew. Sa investigasyon, napag-alaman din na 2 beses pumunta si Tony sa sementeryo at ang sinabi niyang dahilan ay bumili siya ng ipinagbabawal na gamot. Ayon pa kay Tony, akala niya ay patay na si Blessy nang dali niya ito sa kanyang bahay dahil wala na siya sa katayuan at nakagamit nga siya ng ipinagbabawal na gamot. Pero ayon naman sa prosecution, plinano talaga ni Tony na gawin yon kay Blessy. Naghahanap daw talaga si Tony ng bibiktimahin ng gabing iyon at bumalik nga ng eksaktong alas 8 ng gabi sa kanyang bahay para hindi tumunog ang alarm ng kanyang tracking device. Matapos nito, doon na daw ginawa ni Tony ang masasama niyang balak sa Pinay. Ayon din sa prosecution, 2 beses nagpunta si Tony sa sementeryo bago nga ang krimen dahil sinigurado muna niyang may paglalagyan siya ng mga labi ng taong kanyang bibiktimahin. Ayon naman sa isang witness, nakita niyang bumaba si Blessy ng isang bus at sa di nga kalayuan nakita niya ang isang sasakyan na sumusunod sa direksyon ni Blessy.
Ayon naman sa prosecution, sinadya talaga ni Tony na mag-umaga bago magpunta sa sementeryo at iwan nga ang labi ni Blessy doon, na nagtutugma naman sa record sa kanyang GPS device. Base naman sa Lumina testing sa mga pinangyarihan ng krimen, may mga bakas ng dugo ang crime scene at ito ay tumugma kay Blessy. Lumabas naman ang mga DNA ni Tony kay Blessy na indikasyon na pinagsamantala niya nga ito. Nakita din sa bahay ni Tony ang patalim na ginamit niya sa krimen. Ilan naman sa mga gamit ni Blessy ang nahukay sa kanyang bakuran. Itinanggi naman ni Tony na pinlano niya ang krimen. Hindi niya umano pinagsamantalahan si Blessy at kaya nagkaroon ng DNA niya sa katawan ni Blessy ay dahil sa contamination at malpractice ng mga pulis. Umiyak sa korte si Tony habang sinasabi na puno na nga siya ng problema kaya nagagawa niyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pakiramdam kasi ni Tony siya ay mag-isa dahil wala siyang kaibigan at walang trabaho. Sa huli, hindi naman naniwala ang jury kay Tony. Dahil dito, napatunayan si Tony na guilty sa kasong rape at murder. Si Tony ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at pwede lang siyang mag-apply ng parol matapos ang 24 years sa kulungan. Para naman sa kasong rape, hinatulan si Tony ng preventive detention. Sa New Zealand, ang preventive detention ay isang open-ended jail term na nangangahulugan na si Tony ay maaaring makulong ng walang katapusan. 2 beses umapila si Tony matapos ang hatol sa kanya. Sinabi niyang hindi niya nga sinasadyang mapatay si Blessy at dapat manslaughter lang ang hatol sa kanya o pagpatay na hindi niya sinasadya. Pero 2 beses ding natalo si Tony sa kanyang mga apela. Kahit naman napakasakit ng nangyari, masaya naman ang pamilya Gotingco sa naging hatol kay Tony. May 2016, lumabas ang balita na may isang sulat si Antonio sa publiko ng New Zealand. Ayon sa sulat ng mga Gotingcos, sila ay nananawagan para sa suportang pinansyal sa mga taga New Zealand. Ito ay para magsagawa sila ng sarili nilang pagsusuri tungkol sa kaso ni Blessy. Kung makakakuha sila ng legal na batayan, plano ng pamilya Gotingco na magsampa ng civil case laban sa Department of Corrections. Ayon kasi sa asawa ni Blessy na si Antonio, hindi siya masaya sa naging resulta ng investigasyon ng pamahalaan at tila nga may kakulangan ang gobyerno sa pagproprotekta sa kanilang mamamayan. Naniniwala kasi sila na may pananagutan ang Department of Corrections sa nangyari dahil hindi talaga nila nabantayan ng maigi ang galaw ni Tony, kung saan nakagawa pa nga uli ng panibagong krimen. Pero isang government report ang lumabas na nagsasabing si Tony lang ang tanging may pananagutan sa pagkamatay ni Blessy at ginawa naman ng Department of Corrections ang kanilang trabaho. Sa huli, sinabi ni Antonio na, "Si Blessy ang ilaw ng aming tahanan at kung wala siya ay mawawala na kami sa dilim. Sa ngayon ay nagpapanggap lang kami na okay lahat, pero ang totoo ay sirang-sira ang buong pamilya namin. Para kaming ninakawang maaga nang nawala si Blessy sa amin." Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!